Ang sabi ng Biblia, mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Pero alam mo, ang isang diferensya, Brad Mel, meron namang mga babaeng ganyan na marunong magdamit ng maayos, malandi naman. Ba't yun naman po sinasabing malandi, kapatid na Eli, samantalang kung pagdadamit ang pag-uusapan, maayos naman pong manamit. Eh, hindi ba yung sinasabi doon sa ikalawang Timoteo na sa Kapitulo 3 at versikulo 5, pakibasa mo nga. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kita mo, merong mga tao, may anyo ng kabanalan, nakala mo maayos. Pero, walang kapangyarihan yung kabanalan, may nakatagong kawalanghyan. Maganda ang damit, pero masama ang gawa. Di ba? Ang kabanalan sa anyo lang. Kaya sa iglesia, sa atin, ang tinuturo sa atin, banal na pananamit, pero hindi hanggang dun lang, kapatid na Mel. Mahinhing damit, pero hindi damit lang ang mahinhing. Baka nga mahinhing yung damit mo, malandi naman yung nasa loob. Di ba? Pinakikita ko lang sa'yo, merong mga tao na maayos ding magdamit, pero may anyo ng kabanalan, pero masama naman ang gawain. Kaya ngayong gabi, ating pag-aaralan, ang dadamitan lang ba ng maayos yung ating labas, yung ating katawan? Basahin natin, kapatid na Mel. Unang Pedro 3:3 hanggang 5, kapatid na Mel. Nahuwag sa labas ang kanilang paggayak, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang taong nakatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na pasakop sa kani-kaniyang asawa. Tinamil ang sabi, hindi yung labas ang paggayak na hihiyasan mo yung buhok mo kung ano-anong burnoloy at magsusuot ka ng hiyas na ginto, mga singsing, mga perlas, nasa liig, nasa bukong-bukong, nasa ilong, kung saan-saan inilalagay. Hindi yung pagbibihis ng maringal na damit, yung mga damit na pagkakikintab, na kung ano-anong mga inilalagay na burloloy, bawal sa Kristiyano yon. Merong mas dapat damitan. Ang sabi dun sa 4, ang pagkataong nakatago sa puso. Tamo, Brad Mel? Nare-realize mo ba yan ngayon, kapatid na Mel? Ang ating palang pagkatao, dalawa. Meron pala tayong pagkataong nakikita ng tao. Meron naman pagkatao tayong nakatago sa puso. Ayun. Ano po yung pagkataong nakatago sa puso, kapatid na Eli? Uri ng pagkatao yon na espiritu. Mahalaga yon, kapatid na Mel. Tatanungin kita, Brad Mel. Opo. Meron ka diyang ballpen? Ballpen po, meron. Ayan. Meron ka diyang Biblia? Mayroon po. Asan taas mo nga yung Biblia mo? Ito po. Ayan. Ano ang may hawak ng Biblia mo? Kamay ko po. Kamay mo. Hindi ikaw. Opo, kamay po ang may hawak eh. Oo. Pag sinabi mo kasing ikaw, hindi naman pwedeng hawakan ng ilong mo yung Biblia. Ano po ang ibig mo pong sabihin, kapatid na Eli? Pag halimbawa, inalis ko yung kamay mo, pinutol ko, meron ka pa ba ring ikaw? Opo. Ako pa rin po. Pero wala kang kamay. Opo, kahit tanggal na po yung kamay. Oh. So, hindi ikaw yung kamay mo. Opo, kapatid na Eli, hindi po ako yung kamay ko, iba po yung kamay. Yung paa mo. Yung paa, sangkap lang po yun, kapatid na Eli, hindi rin po ako yung paa. Kahit na wala ka ng paa, ikaw pa rin yun. Tama po yun. So, meron ikaw. Opo, meron po. Yung ikaw, hindi yun yung katawan mo. Your body is not yourself. Malalim po yan, kapatid na Eli, Di ba? Hindi naman ikaw yung katawan mo, hindi naman ikaw yun. Merong nasa loob na ikaw. Na kahit wala pong kamay, kapatid na Eli, kahit wala po yung paa, basta nandyan ako, nandyan po yan, kapatid na Eli. Oo. At kahit mawala na nga yung katawan mo, meron pa rin. Kahit wala na po mismo yung katawan, Yan ang hindi tinuturo ng mga pare. Kahit mawala na yung katawan mo, meron ka pa rin ikaw. ganun po pala yun. Malalim po yan, kapatid na Eli. At tinan mo ha, papakita ko sa'yo kung sino yung ikaw. Tumayo ka dyan, punta ka sa isang matanda. Ako po ay tatayo, pupunta po ako sa isang mas una sa aking ipinanganak. Dito po tayo sa may bandang kalagitnaan. Tanungin mo siya. Tanungin mo siya, Brad Mela. Ang itatanong mo, nung bang mga nakaraang 30 taon,
Siya ba yun? Yung pakiramdam niya bang siya yun na iba ba yun? Ngayong matanda na siya. Kapatid, naririnig niyo po yung sinasabi ni kapatid na Eli? Opo, Ilang taon na po ba kayo ngayon? 68. 60? 68. Yung pong tanong ni kapatid na Eli, ano po yung pakiramdam niyo po sa ngayon? Kayo pa rin ba yan sa nakalipas ng ilang panahon po ninyo nung mga 10, 20 anyos? Pakiramdam niyo po ba kayo pa rin yun? Opo. Yun po, kapatid na Eli, agree po siya. Oo, ako rin ganun, Brad Mel eh. Hindi naman nagbago. Pakiramdam ko, ako pa rin ito. Pero may sinasabi yung katawan ko. Ano naman po ang sinasabi na ng katawan mo? Ang sabi ng katawan ko, matanda na siya. Pero ako, pakiramdam ko, ako pa rin yun. Ganun po ba yun? O kasi dati, Brad Mel, tumatalon ako ng hanggang 12 pie. Nakakatalon ako, kahit mataas. Nung bata-bata ako, dahil ako'y payat, nakakatalon ako, tumatakbo ko ng matulin. Minsan, hinabol ko yung jeep, inabutan ko eh. Kapatid na Mel eh. Dati, Brad Mel, nakakapangus ako ng tubo, yung hindi binabalatan yung tubo. Pinapangus ko yun, binabalatan ko sa ngipin ko. Ngayon, sinubukan ko, umalog yung ngipin ko, iba na pala ako. Ang iba yung katawan ko. Pero kung kiisipin ko, papakiramdaman ko, ako pa rin ito, 25, 40 years ago, I am still the same. So, merong isang bagay na nasa atin na hindi tumatanda. Pero tayo, yung katawan natin, tumatanda yon. Pakibasa mo nga, Brad Mel, yung 2 Korinto 4:16. Ang sabi po, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming taong labas ay pahina, ngunit ang aming taong loob ay lumalakas sa araw-araw. Ayon, tamo meron pala tayong tinatawag na pagkataong labas at pagkataong loob. Dalawa po ang tinutukoy po dito ng Biblia, kapatid na Eli, pagkataong labas at pagkataong loob. Oo, yung pagkataong labas, yun yung katawan mo. Kung Kristiyano ka, yung pagkataong loob mo, yung nasa loob naman. Yun ang sinasabi ni San Pedro na dapat din nating damitan. Unang Pedro 3:4. Basahin mo. Kundi ang pagkataong nakatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Kita mo, ang pagkatao pala natin, dalawa, isang nasa labas, isang nasa loob. Mas mahalaga pala sa Diyos yung pagkatao nating loob, kapatid na Mel. At kung mas mahalaga sa Diyos yun, dapat mas bihisa natin yun ng mas banal na damit. Anong klaseng damit naman po kaya, kapatid na Eli, ang dapat maidamit dito sa pagkataong loob na ito? Espiritu yung pagkataong loob na yun, espiritu yun eh. So, ang idadamit mo doon, espiritu rin. Para makita mo yung paralelism o yung pagtutulad, basahin mo nga uli yung 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ayan. Ikaw ay babae, magdadamit ka ng mahinhing damit, ano? Di ba ganon? Kasulat? Tama po. Matimtiman, mahinahon, walang hiyas, walang ginto o perlas o damit na mahalaga. Magdadamit ka, mahinhin. Pero hindi lang pala yung katawan mo ang dadamitan mo ng mahinhin, kapatid na Mel. Balikan mo unang Pedro 3:2. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Hindi lang pala naman damit ang mahinhin, pati ugali dapat mahinhin din. Tama? Tama po. At yung ugali, kapatid na Mel, nanggagaling yun sa loob, sa pagkataon loob. Kung ano yung dinidikta ng pagkatao mong loob, yun ang lalabas sa pag-uugali mo. Parang ganito, no? May kawikaan ng mga Amerikano, the monster within you. Ang halimaw na nasa iyo. Ang halimaw. Ano pong ibig sabihin po nun, kapatid na Eli? Merong animal sa tao kung minsan eh. Yung nasa loob niya, ang forma niya tao, pero may animal o merong dambuhalang halimaw na nasa kanya. Kagaya ni Hitler. Alam mo ba kung gaano karaming tao pinapatay ni Hitler nung namamayani siya? Gaano po ba karaming tao ang ipinapatay po ni Hitler noon, kapatid na Eli? Galit siya sa mga Hudyo dahil paniwala niya ang mga aliman na kagaya niya superior kaysa sa mga Hudyo. Ipinapatay niya mahigit na 6 na milyong Hudyo. Para pumatay ka ng 6 na milyon, Brad Miel, may dambuhala sa pagkatao mo.
May malaking dambuhala. There is a great monster within you. Ibig sabihin po kapatid na Eli, hindi basta hindi talagang yung pagkataong nakikita lang ng tao ang umiiral sa isang tao. Oo, merong mga tao na mayroong malaking halimaw sa kanyang pagkatao sa loob. Nakakita ka na ng babae na gusto lahat ng lalaki, gusto niya matikman. Yung babae na yon may halimaw sa loob nun. Alam mo, ang nagpapakilos sa labas, ang nagpapakilos sa ating pagkataong labas, yung ating nasa loob. Ang tawag ng Biblia, kung Kristiyano ka, pagkataong loob. Pero kung hindi ka Kristiyano, baka hindi pagkatao yun, baka pagkahalimaw yun. Naniniwala ka, merong tao, ang katawan sa labas tao, pero ang nasa loob, hayop. Opo, naniniwala po ako kapatid na Eli. Basahin mo yung 2 Pedro 2:12. Datapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin. Tamo, may mga tao, hayop ang nasa loob eh. Tamo? Ang katawan niya tao, kamukha siya tao. Pero sa loob niya, hayop siya. Basahin natin ang Mateo 7:15. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Tamo, may mga mangangaral nga eh. Ang damit tupa, para siyang maamo sa labas. Pero, ang loob niya, lobong maninila, isang mabangis na hayop. Yung lobo, yung fox, Brad Mel. Yung wolf, napakabangis na hayop nun. Kumakain yun ng kapwa hayop. May mangangaral, nagkakukunwaring banal, pero ang loob, lobong maninila. Kaya ikaw, tatawagan kita ng pansin. Ilang taon mo na akong kasama, kapatid na Mel? Mag-23 na po, awa ng Diyos, kapatid na Eli. Yan, magkasama tayo. Hindi pagsasama na parang ano lang, pang ibang tao, kundi talagang magkakapatid ang turingan natin. May naramdaman ka na bang hayop sa loob ko? Kahit ni minsan po, kapatid na Eli, ay hindi. Wala po. Meron kasing mga tao, lalo na yung mga manlulokong ministro, mangangaral, kung tingnan mo, tao sa labas, pero ang loob, hayop. Yun ang sinabi ng Panginoon Kristo, mga bulaang propeta, na ang labas, parang tupa, maamo, pero ang loob ay... Lobo pong maninila ang sabi po. Yan, kaya yun ang mga sinasabi rin ng Biblia, mga ipinanganak na talagang mga hayop. Pero tao ang kanilang labas, pero ang kanilang kalooban, parang hayop sila. Ngayon, kaya ang isang Kristiyano, binigyan ng Diyos ng pagkataong loob, para wag siyang magkaroon ng hayop sa loob niya. Ibig niyo po bang sabihin, kapatid na Eli, itong hayop sa loob ng isang taong nabubuhay, ano po yan? Nabubuo yan? Yung ibig sabihin, hindi original na nandyan sa kanya yan? Ay, oo, hindi. Ang tao matuwid nung gawin ng Diyos eh. Pag bata nga, mabait eh, bata eh. Pero habang lumalaki, pinapasama ng demonyo, bumubuo ang demonyo sa loob ng isang tao ng isang mabangis na isang halimaw. Para gawin kang mamamatay tao, drug addict. Di ba nakita yung mga drug addict pagka talagang napasama ka na ng demonyo? Pati tatay mo, nanay mo, papatayin mo. Pag drug addict ka na, wala ka na sa sarili mo. Meron na kasing masamang nilalang na nasa loob mo eh. Kaya ang Diyos naman sa kanyang mga lingkod, lumalalang ang Diyos ng isang pagkatao sa loob natin pagka tayo nagbalik loob sa Kanya. Nag-uumpisa yan sa bautismo, kapatid na Mel. Pagka naipanganak ang muli sa pamamagitan ng bautismo, naglalagay ang Diyos sa ating loob ng isang pagkatao. Yun ay espiritu. Hindi yun literal, walang laman yun at buto. Pero nasa loob ng ating kalooban yun, isang uri ng pagkatao na kung tawagin ng Biblia ay pagkataong loob. Yun ngayong, pagkatao na yun, ang dapat nating bihisan ng mas magandang damit, kapatid na Mel. Basahin mo uli ang 3:4 ng unang Pedro. Kundi ang pagkataong nakatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Yung ginagawa nung taong nasa labas, nanggagaling yun doon sa taong nasa loob. Bali, dikta po nung pagkataong loob, yung ginagawa nung pagkataong labas, kapatid na Eli? What is inside comes out. Lumalabas yon. Kaya sa inilalabas mong ugali, sa inilalabas mong pakikisama, paggawa, ay doon makikita kung ano yung klase nung nasa loob mo. Ibig pong sabihin, kapatid na Eli, kahit na kung anong pagpapakabait kunwari nitong ipinakikita sa labas, lilitaw at lilitaw yung talagang natural sa loob.
Ang tawag nila, lumilitaw ikain tunay na kulay. Ayun, tawag ng mga tao. Pero ang hindi naiintindihan ng maraming tao, kapatid na Mel, meron palang isang puwersang nasa loob that governs the outside man, the outward man. Ang tawag ng Biblia ron, the inside man. The man inside, the hidden man in the heart. Yun ang sinasabi, kapatid na Mel. Yan ngayon ang ating pag-aaralan. Ano ang dapat nating ibihis, igayak, doon sa pagkataong loob natin? Ang buo nating pagkatao, pati ang ating katawan, may aral para riyan. Pero may aral para dun sa nasa loob din. Yun ang pagkakaiba ng ating tinuturo kaysa sa ibang mga nagtuturo. We have to sort out everything to fit the proper being of our being. Kasi dalawa nga ang being natin eh. Dalawa eh, isang pagkataon labas, isang pagkataon loob. Nakukuha mo, kapatid na Mel? Opo, kapatid na Eli. Ayan. Kaya, pati yung ating kaisipan, lahat-lahat na ng ating buong pagkatao may aral sa ating Panginoon Kristo. Yung doktrina ni Kristo, meron yan. Halimbawa, bibigyan kita ng halimbawa para magka-ideya ka, ano? May aral sa kamay. Di ba? Opo. Huwag kang hihipo. Wag hihipo. Ano po yun, kapatid na Eli? Ano po yung wag hihipuin? Yung bagay na marumi. Sabi, sa 17 ng 2 Korinto. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Ayan. Ano yung bagay na marumi na hindi dapat hipuin mo? Ano po yun, kapatid na Eli? Ikaw ba, Brad Mel, humihipo ka ba ng marumi? Pag alam ko pong marumi, ayoko po hipuin, kapatid na Eli. Pero hindi pwedeng hindi mo hihipuin yung marumi. Bakit po? Anong marumi po ang tinutukoy nyo na hindi pwedeng hindi hipuin? Sige, pag tumai yung anak mo, hindi mo ba hihipuin? Pag hindi mo hinipo, hindi mo maano yun, hindi mo malilinis yung anak mo. Ay, opo. Nako, yung dalawang makulit kong anak. Talagang, siyempre po, pag tumai po yun, obligado pong hawakan po yung Oo, marumi. ibig sabihin, merong kahulugan ang sinasabi ng Diyos na iba sa naiisip natin. Yung sinabi ng Diyos, huwag kayong hihipo ng bagay na marumi. Ano yung marumi at ano yung ipanghihipo mo? Oo nga po, dahil halimbawa, pagdating sa anak, hindi pwedeng hindi mo hugasan. Pag dumumi o tumae, hihipuin mo yung tain niya na hindi naman malinis. Paano po nga ngayon ito, kapatid na Eli, itong nasa 6:17 ng 2 Korinto? O, kaya nga binibigyan kita ng ideya sa isang bagay na hindi naman pinag-uukulan ng pansin ng ibang mga mangangaral. Bibigyan kita halimbawa. Sabi ng ating Panginoon sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 30. Ang sabi po sa talata, at kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. O, yung 29 naman, Bradman. Sa 29 po, at kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. O, di ba meron kang mata, Bradman? Meron po. Pagka raw yung mata mo, magbibigay sa'yo ng kasalanan, dukitin mo, tapon mo. Yun po ang sabi, kapatid na Eli. Pagka naman daw yung kanan mong kamay, makakapagbigay ng kasalanan sa'yo, makakapagpatisod sa'yo, putulin mo, tapon mo. Ang tanong po, kapatid na Eli, ano po itong mata, ano po itong kamay na dapat dukitin o putulin? O, yan. Hindi naman po pwedeng yung kamay mo literal. Yung kamay mo, may hawak ng Biblia, taas mo nga. Ito po, kapatid na Eli. Ayan, pag gumawa ba ng mali yan, puputulin mo yan? Pagka halimbawa, pinutol mo yan dahil nagkamali, gumawa ng hindi tama yung kamay mo, pinutol mo, ang mangyayari, wala ka ng panghawak ng Biblia, hindi ka na rin makakagawa ng mabuti, kapatid namin, dahil wala ka ng kamay. Paano ngayon yung pagputol? Utos yun eh. O, alin yung pagputol, paano yun? Basahin nga natin yung Efeso 4, kapatid na Mel, versikulo 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Tanong ko sa'yo, alin ba yung nagnanakaw, Brad Mel?
Kamay po, kapatid na Eli. Anong gagawin mo para pag pinutol mo? Ang sabi ng Biblia, yung nagnanakaw, wag nang magnakaw pa. Bagkus, magpagal, igawa yung kanyang kamay ng mabubuting bagay. No, yung kamay mong ipinangnakaw mo, yun din ang gagamitin mo sa paggawa ng mabuting bagay. Ano ibig sabihin nung puputulin mo yung kamay mong gumagawa ng masama? Hindi mismo yung literal mong kamay ang ating puputulin, hindi yung material na kamay. Ang puputulin mo, yung ginagawa ng iyong kamay, aalisin mo na. Dati kang nagnanakaw, pag nakakilala ka ng aral, aalisin mo na yung pagnanakaw mo. Imbis magnakaw ka, magtatrabaho ka na, igagawa mo na yung kamay mo ng mabuting bagay para may maibigay ka sa nangangailangan. Nakita mo yon, kapatid na Mel? Nakita ko po, kapatid na Eli. So, meron palang kamay na literal at may kamay na espiritual. Yung espiritual na kamay, yun ang puputulin mo. Hindi yung kamay mo literal. Di ba? Yung masamang gawain ng kamay mo, yun ang aalisin mo. Papatayin mo yun. Basahin natin ang Colosas 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Ayun, pinapapatayan. Bawa, nangangalon niya ka, ang papatayin mo, hindi yung ano mo, hindi yung sex organ mo. Ang papatayin mo, yung pangangalo niya, yung pakikiapid, yung karumihan, yung masamang pita, yung masasamang nasa, yung kasakiman, yun ang papatayin mo. Puputulin mo yun. O de, spiritual na salita ito, kapatid na Mel. Yung spiritual na salita, para yan sa espiritong nasa atin. Yung pagkataon loob, doon natin yan ilalagay ang mga salita ng Diyos na yan. Doon natin ibibihis. Yan ang pambihis doon sa, yan pagkataon loob, yun ang ipambibihis mo yung aral ng Diyos. Basahin natin uli ang 1 Pedro 3:4. Ang sabi po, kundi ang pagkataong nakatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ano yung damit nung pagkataong nasa puso? Hindi ba espirito, kapatid na Mel? Espiritu po, kapatid na Eli. Espiritu kasi yung pagkataong nakasalagay sa puso, yung pagkataong loob, yung pagkataong nakatago sa puso, espiritu yon. So ang damit nun, espiritu rin. Alin yung espiritong idadamit mo ron? Sa 63 ng Juan. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Palang espiritu, yung salita ng Diyos, Brad Mel. Kaya yung salita ng Diyos, yun ang ilalagay mo dun sa pagkatao mong nasa puso Yung nakatagong pagkatao, bibihisan mo siya ng salita ng Diyos. Ayon. Kaya yung Kristo, Brad Mel, di ba yung Kristo, verbo yon, salita yon. Yun ang ibibihis mo sa pagkataong nasa puso mo Yung Kristo, yung aral, yung verbo. Basahin natin ang Galatia 3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Kristo pala, pwedeng ibihis. Damit yan damit. Tama? Tama po. Ayan. Ang bibihisan mo nun, yung pagkataon loob. Ibibihis mo sa kanya yung Kristo, yung aral, para maging kapareho ka ni Kristo nung magkatawan tao. Banal, walang masamang layunin sa kapwa, walang masamang isipin, marunong magpatawad, marunong magpasensya, marunong umunawa, marunong magparaya. Yan ang ibibihis natin, yung aral. Alam mo, kapatid na Mel, ang pinakamalalim na dapat maintindihan sa Biblia, may aral sa ating kamay na literal, pero yung kamay nating espiritual, meron ding aral doon. Pariho po, kapatid na Eli, mapa-literal na kamay, mapa-espiritual na kamay, pariho may nakaukol pong aral. Ay, oo. Yung mata mong literal, yung mata mong espiritual, merong nakaukol na aral. Naku po, ganun po pala yun. Alam mo, medyo mahirap lang ito, pero dapat maituro natin sa ating mga kababayan na dalawa ang ating pagkatao. Pagkataon labas, pagkataon loob. Parehong may aral ng Diyos yan. Yang laman at saka yung espiritu, may aral ng Diyos yan. Basahin natin ang 2 Korinto 7:1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Ayon. Hindi ba alin ang lilinisin, Brad Mel? Ang sabi po, kapatid na Eli, karumihan po ng laman at ng espiritu. Ayon. Halimbawa, yung pangangalon niya, may karumihan ng laman dyan, may karumihan din ng espiritu riyan. Halimbawa, nangangalon niya ka, hindi ba ang ginagamit mo sa pangangalon niya, yung katawan mo? Tama po.
Pero hindi ba merong espiritu, kapatid na Mel? Ang pagkatao mo? Kung sumasang-ayon yung espiritu mo dun sa pangangalon niyang ginagawa ng laman mo, pati yung espiritu mo narurumihan. Paano po nangyayari yun? Anong klaseng dumi po, kapatid na Eli? Kasi halimbawa, merong nagagawa yung laman mo kung minsan ayaw naman ng espiritu mo eh. Ano po ang halimbawa ng ganun po? Halimbawa, ayaw mo namang magtaksil sa asawa mo, Hindi mo naman plano yun. Natutulog ka. Yung asawa mo na malengke. Biglang-bigla, nilusob ka sa kwarto nung alila mong malandi. Nagising ka, yakap-yakap ka na, at saka ikaw nilulumansa na. Meron kasi akong ganung na anong pangyayari, kinuwento niya sa akin Brother Eli, hindi ko naman po gusto, ayoko naman po. Kaya lang para pong nadala ako nung aking laman. Ang ibig sabihin, meron ka sa loob mo, tutol, pero yung laman mo, payag. Di ba? Hindi mo ba nararanasan yun, Brad Mel? Parang may instansya nga pong ganun, kapatid na Eli, na may parang yung sa ginagawa mo parang naguguluhan ka po dahil ayaw mo sana pero nagagawa mo, parang ganun. Dahil yung laman mo, gusto niya. Yung espiritu mo, yung nasa loob, ayaw. Ayun, ganun po pala yun. Yan. Kaya, diyan makikita mo sa ating pagkatao, may dalawa Kung Kristiyano ka, meron kang nasa labas, meron kang nasa loob. Pero parehong tinuturuan ng Diyos yan. Sabi ng Apostol Pablo, ulitin mo nga 2 Korintos 7:1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Nakita mo? May karumihan ng laman, may karumihan pa ng espiritu. Dapat malinis natin yon. Bibigyan kitang halimbawa, Brad Mel, para maintindihan mo yung karumihan ng laman at karumihan ng espiritu. Basahin natin ang 1 Korintos 7:32, Brad Mel. Ito po ang sabi, datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa. Tuloy. At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman, ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Tamo, yung palang dalaga, pag dalaga pa, malinis pa, wala pang nararanasang lalaki, banal sa katawan at banal pa sa espiritu. Malinis ang katawan, malinis ang espiritu. Pero pag nag-asawa na, narurungisan na ang laman, narurungisan pa espiritu. Hindi mo ba tatanong sa akin kung paano? Paano po narurumihan yung ganon, kapatid na Eli? Tinan mo pagka nag-asawa na ang babae at nakaranas na ng sa lalaki, marumi na pati isip, pati espiritu. Kung tumingin sa lalaki, sa ibaba na, hindi na sa muka. Reality po yan, yung sinasabi niyo pong yan, kapatid na Eli. Kaya, yung katawan niya, marumi pa pati espiritu niya, pati yung kanyang kaisipan. So, makikita mo dyan, dalawa, kapatid na Mel. Kasi kung halimbawa, ang babae, hindi naman masamang babae, may asawa siya, meron mang karanasan yung kanyang katawan, pero yung kanya namang espiritu, hindi naman narurumihan. Kasi wala naman siyang masamang. Pagka may aral kasi ang babae, napipigilan yung pagdumi ng laman at espiritu yung iba narurumihan Alam mo kung bakit narurumihan ang laman pati espiritu? Bakit Pag po? may asawa na? Ito ang nakakadumi doon. 13:4 ng Ebreo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapanganon niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Diba dungis yun? Yung nangangalon niya at nakikiapid ka sa iba, nadudungisan ang pagsasama ng mag-asawa. May dungis, di ba? Kaya para walang dungis, dapat tapat ka sa asawa mo, siya lang. Lalaki't babae, huwag ka magnanasa sa iba. Alin yung nakakadumi ng katawan, nakakadumi pa ng espiritu? Pag nagnanasa ka pa sa iba, nagpapahipo ka pa sa iba, nagpapasiping ka pa sa iba, o kaya kung di ka man nagpapasiping, ninanasa mo naman ng espiritu mo, yung ibang lalaki o ibang babae, nadudumihan ng espiritu mo. Di ba ganon, Brad Mel? Tama po, kapatid na Eli. Nakukuha mo na sa dalawa nating pagkatao, may aral pareho ang Diyos. May aral sa laman, may aral sa espiritu. Kasi dalawa nga ang ating pagkatao, malaman natin kung ano yung aral, Mahalaga ito, kapatid na Mel, alam mo kung bakit ko sinabing mahalaga. Yung iba, sinasabi nila,
mga Katoliko, huwag kayo kang papatay. Di ba tama naman yun, huwag papatay? Opo, batas nga po yun, kapatid na Eli, huwag papatay. Pero alam mo, pumapatay din sila. Paano po silang pumapatay din, kapatid na Eli? Alam naman nila yung batas na huwag papatay. Hindi pumapatay yung kanilang kamay na literal, yung material na kamay. Hindi sila nananakal, hindi sila nananaksak, hindi sila nambabaril. Pero pumapatay din sila. Paano po nangyayaring literally hindi naman pumapatay, hindi naman nananaksak, hindi namamaril, pero pumapatay pa rin? Paano po yun? Basahin natin ang unang Juan 3:15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Nakita mo? Kahit na pala hindi mo pinapatay nung kamay mo, pero meron kang puot, meron kang galit na nakatanim sa loob, mamamatay tao ka. Nakita mo, kapatid na Mel? Opo, ganun po pala yun. Kaya alam mo, ang aral ni Kristo, double-bladed. Ay, ano pong ibig sabihin ng double-bladed, kapatid na Eli? Merong para sa laman, merong para sa espiritong nasa iyo. Pagkataon labas, pagkataon loob, pareho niyang inaaralan.